nakibot kay Bisaya ang dire ko. Dumagat is my second home. 12 years old pa lang ko, ipadala na ko sa akong mamahan dire, kay spoiled kay ko. Between 3 boys, tanang gusto ko, kuha na ako. Ilang ang pangalan, ilang pusil, ilang lang cruiser, tanang nakuha. Tatay ko, madadang isipan para she will learn to live with other people. Not everything is hers. Oh, kana man ang mga tebes, the short pants pa na eh. Ano doon? Tuloy ka na ba dito? Siliman, mula nagdisaya ko akong parents, siripod, nagtagbo after the war. 1946, si Judge Sixto Ross Guanzon was the first summa cum laude of Siliman University. Nasa library na Plakiria. So that's why, before my parents passed away, we donated the Sixto and Elvira Guanzon room in the Siliman Salonga Law Center. It's still there. Every namin scholars ng mga buying law students. So every year kapag graduate may usa ka scholar sa law school. Nya kanang channel ba nang daghang multo diha. Diha ako nagpuyo. 4 years ko diha. Kaning mga teachers dito na sa elementary school. Nya kanang elementary school English speaking man sila. Mag-aaway na sila English speaking. Oh, grabe kayo ng mga grade school sa Siliman. Nya, may maski unsa, maski Bisaya English, hindi sila. I went there, Baya, but you were not there, man. So I went na lang. Hinahara ng mga gagagmay, mag-aaway ng mga gagagmay ng English. Grabe ng mga gagagmay, maaway ng English. Mga nga, martial law, din ako. Pag martial law, tana, hapit na mga underground. Pero di ko kay gutom man, uli ko. Gutom kayo eh. Mais magkaroon. Si Attorney Law, taga-Negros Occidental sa. Ako, Occidental sa ko, nagtaon, nag-mayor ko for 6 years sa Cory, Dilawan biya ko eh. Dilawan na Sara! Hansap yung mga kakampiling na Sara na ngayon, nandiyan sa loob. Yung, pagkakampiling na Sara! Basta Sara on, kay kinahanglan na siya mag-presidente. Manang mo yung kami, hindi kami mga Marcos, kay gibuto ya kami sa Marcelo akong mga kalamay. Ang nuno sila, pinakadako nga si Biro sa second district. Tatay ko, burais na sa bulang. Gamay pa din sila. Amo na siya niya, ayuda. Ako niya, ayuda puga. Ayuda puga. Hindi tayo mag-Marcos. Kay, tarawa, nag-Mark, nabutol, mabut mo. Kinsa may nag-Marcos diri? Ay, naulaw. Nabutol. Kay banon ng kato, Marcos, Magyoy Mayo. Kaya lang, gabin yun niya niyo. Ay, tung, binastos ibilet ha? Ayaw, tao nila yung stream. Uy, ulaw ta. Ayaw ka. Sang si Mayor Duterte nagdagang presidente, substitution siya sa kay Dinyo. Tapos nagka-problema sa substitution kay si Dinyo, ambot kung giunsa siyang abogado nga iyang certificate of candidacy for mayor of Pasay, dili for president. So nagkaso na pod. Sa ako na pod narapol. Sa to ako amahan, buhi pa, judge siya, so gasige kong konsulta. So,
nila ako nga. Certificate of candidacy ni Dinyo, Mayor of Pasay. Kinsa may lawyer ato attorney, ipatsyong ta. Mauto nga, wala unta siya kadagan ng presidente kung di-disqualify na mo siya. Pero, nag-ingon ko sa akong mga kauptanan, unsaon nato ni siya. Nagkonsulta po ko sa akong amahan kay Judge Sixto Gonzon, unsaon man nato ni. Pero, ang principal manggod sa balaod, nga akong di sandigan, nga ang demokrasya, kinahanglan mo may una ni mga prinsipyo. Kunya, kanang pagpili sa tao, the will of the people, maugay unahon nato sa atong demokrasya. Muna kung nagsayop dito si Dinyo of file, atong tanawan na yung certificate of candidacy. Kung nagdagan siya as mayor of Pasay, nganong dito man siya sa Comelec nag-file? Dapat kung nagdagan siya mayor sa Pasay, dito siya sa Pasay nag-file. Pero nag-file siya sa Comelec. Nga, nag-substitute si Digong, Mayor Duterte, i-file po ni Mayor Duterte sa Comelec. That's why my decision was, inan ako tungguan ako ka commissioners, na ang decision ko is not to disqualify Rodrigo Duterte. Yan, iuban sila na ako. So unanimous to, so niya sa, wala na may nag-MR. Pero siyempre, usa ka commissioner dito, chairman pagani siya, kay Grace po man siya, away me. Kabalo naman ko na ako, kung wala ko'y kontra, mingaw man ko. So okay ra. May kandidato siya si Grace po, sabi ko, hindi pwede ito. Kahit chairman ka, mas marami kami sa iyo eh. Sa naman boto ba? Mo na, nga ang istorya nga, si Rodrigo Duterte wala na disqualify. Pero before that, kami ni Digong, magkaila-ila nami kay di-appoint siya ni President Cory Vice Mayor, di-appoint ko ni President Cory Mayor sa Cadiz. How old were you in 1986? 86. High school? High school. Ayaw mo talaga sabihin ang year of birth mo, ha? Si Attorney Hinlo High School pa, pag mayor ko dito. Pagka 1988, nidagan mi ni Mayor Digong Duterte, dungan mi. Tami Usmeña, anak Lito Badoy, yung sa Taal na buhay pa ngayon, si Mayor Cabrera. Hanggang ngayon, nandyan pa, ang lakas pa rin. So, yan na lang po ang, kanano lang sila ng buhi ba? That's why, ako, as a lawyer, I disagreed with the arrest of President Duterte by the BBM administration. Because I believe, and I still do, just like Senator Marcoleta, na dapat may warrant yun from a domestic court. Ano man yung ICC, yun sa man na sila? Sa manta nila, na we are a sovereign country, we have our own courts. Karon na po, gibuhat na po nila kay Bato. Na, unang kinahanglan, ang inyong mga senador, abogado. Na ang senador nagapulong ko, mga abotikoy. Abotikoy ba? Atik ra, atik. Oo. Kinahanglan ng mga senador, mas maayo nga abogado. Ay rule of law, principles of law, international law, kay balo sila. Munang dirang away-away diya Senado, kay dagan man kayo mga senador diya nga dili abogado, pero ganahan mag-abutikoy.
Karon nag-file na po sila resolution nga urging Bato to surrender. Kinsa man mo nga maingon mong Bato nga mo surrender. Bailolo na lang, kamo na lang surrender. Kinsa man ni sila, ingon-ingon sila ana, just to make him look bad. Because BBM is the most divisive president we've ever had. Why? Because BBM wants to perpetuate himself and his family in power. That's why he's very divisive. Within 1 year, ibuno niya na isaksak na niya si BP Sara. Kay si Martin Romualdez na ang iyahang kandidato. Pero by God's hand, na dilubyo, na plan niya na booking sa mga tao nga ghost project dito mga flood control. Kana, di sila ganahan nga si Sara magpresidente, kaya kung si Sara may mananagot, may makukulong sa kanila. Hanggang ngayon, walang kinukulong. Nuoy arap ko ni Rebilla, di pa preso, kaya siyempre, kontrahanay man sila ni Rebilla. Ang gusto ko makulong si Martin Romualdez. Bakit hanggang ngayon di niya kinukulong? Ay first cousin niya. Yan sila lahat, ayaw nila kay Sara Duterte kasi kung si Sara Duterte ang president, may mananagot. And dapat ganun. Sabi nga ni Lee Kuan Yew ng Singapore, which is a rich, small country, the trouble with the Philippines is walang punishment ang mga korap. Sabi sa Singapore, sabi niya, bago pa lang kami na country, nag-corruption na at death penalty. Amo na ang problema. Kaya sabi nila, ini politika, bailo-bailo lang ta power, pero wala gyud mapriso, wala gyud ma-firing squad, walang bitay, walang manita lang. This is a government of manita. Kaning si BBM. Tanan na lang may manita. That's why I'm not surprised na na-impeachment, boto sila yes para si Sara ma-impeachment. Pero, lagi, kaya nagpudita man sa Senado, man sila kay Balawa mauli. Magpakita man din mag-present man si Bato to break the tie. Diba? Dosi-dosi. Yan naman si Bato. O, 13. Hindi si Loren, ibay naman. Tampo sila. Tatampo ko kasi tagal na namin magsasawa. Bakit? Kasi sa babayo? Babating ka? Babating ka naman? Bakit kaya magtatampo kayo, Loren? Binabanatan niyo yung anak niya eh. Kulatan naman yung Seattle na business sa fine sa Department of Energy, kasuhan pa yung criminal case, diyan sa House of Representatives, ginabastos nila si Seattle na business, ginapatyan nila microphone, niya ang sa mga si Loren, magkana sa Loren, na okay ra, kanigo man ta, ano yung sakripisyo niya yung anak niya, para sa kanila, kung ako si Loren, sobra pa yung mundo ko, pagsunugon ko! Hindi ka mo sunugon ko! Hindi ka na ako na si Loren, I know how she thinks. Pero karon, balik na ang Blue Ribbon Committee, ibalik kayo ang kulita! Ipapriso na sila! Nga naman niya si Martin Romualdez lang, nga naman hindi man si BBM, kaya siya gaya, nga naman si Sandy ko nga nakuha ko siya 25 billion pesos. Nga naman niya si Martin na, kaya siya mag-boss atong budget na pinaka-corrupt sa buong history of the Philippines. That is why this election is a fight to the finish. And we are relying on each and every one of you to recruit voters for Inday Sara. To convince your neighbors and your families to vote for Sara for president. Because this is the election that we cannot lose.
spent $6 billion. Karon $500 million na lang. Ang peso karon 61.2. Oh, paano ka magnegosyo? Kaya mag-imo ka sa Sardinas, mag-import pagkakalata. Oh, bayad pagkagdala. Unya, for the first time, ang mga OFW magkapadala ng kwarta, nagdinos ang remittance. That is why, ang inflation at 7%, sakit kayo ba? Why? Because 2.6 million Filipinos, walang trabaho. Walang trabaho, 2.6 million. Pero ang 6.3 million, they have jobs, but they are underemployed because they have jobs na mababa sa kanilang kwalifikasyon. Ang mga criminology passers sa board, nag-security guard na lang. Ang mga major in English, mathematics na dapat teachers, wala nag-tutor na lang. Ang inyong mga anak, na nurses, sila may sweldo sa nurse. Taas pa maraming sweldo sa OFW ng domestic personnel. Yan ang legacy ni BBM, Martin Romualdez at ang kanyang asawa na si Lisa Marcos. Yan ang hindi na nila ma-solve at hindi na natin sila mapatawad. Fuel crisis, tanang gagayon, isuspend na ng bayad sa excise tax. Kada papakan mo sa litro ng gasolina, 10 pesos man ang tax. Wala na po, bayad ka 20% VAT. Wala niya ako na yung una nagtawag ni Recto mga Batman. Ayaw niya ni BBM. Kahit nagpasa ng bill yung mga congressman, nauna naman sila sa mga tao. Ayaw na natin ilagay sila ganahan na isuspend na excise tax o isiro na ng VAT sa fuel. Kaya ano, naman sila kota. Nakinalang mga kulita sila namin yung taas na tax para na ay ang program funds. Billion, hundreds of billion ang program funds na apot sa iyong budget. O sa mga program funds, diya manigikan ang ghost flood control projects. In the last 10 years, saan program funds sa budget? Mao ka na, nagdili nila ipanubuang bat, dili nila isuspend ang excise tax, kay may target sila sa tax na makulikta. Kaya kung makulikta nila na, they can put it in program funds, they can put it in flood control projects again, or ghost projects ng mga farm to market roads. Malita na po. We are dealing with evil, corrupt people that do not deserve our forgiveness. That is why I'm asking you, ayaw tao mo kampante, kaya yun nga, daghan naman ta. Last election daw, mandiri si Sara. No, mag-deseneg ko sa susunatan. Ayaw tao, kaya ang kontrata, kwarta. Ano yung mga congressman na nagboto sa impeachment? Ayaw na ninyo na sila botoha. Sila na nagbalita, itawaman. Kinahanglan kampanyahan, hindi mayo na si Sara Duterte mag-presidente siya sa 2020. Magdagan ko ang senador, independent. Kaya balalo naman mo, wala naman ko'y partido. Kaya I was commissioner of COMELEC. Kanya, kabalaman mo nga, dilawan magyod ko, ako'y ko sa mga kino, niya nagkakamping ko po ang Lenny, because at time Marcos, yung Marcos. So, may mga boto pa ako na dyan sa kanila, kung magpartido ako, baka hindi nila bumoto sa akin. Sabi nila, paano yan, ma'am? Bakit? Hindi ba dapat patakbo tayo senador para nanalo? Ako tatakbo ako para matalo, kabubuhan niyo. That is why, kanang mga kakamping, iyon ang ligahon. Iyon ang sila ligohon.
Ay dagang man sa ila nga nagboto. Kami nagkaroon ginagutom na po. Kaning gutom, walay trabaho, corruption, inflation, kinitanan, common din nato na experience. We have common experience sa ila. That is why kinahanglan andito na nato sila, invite them, you do good works sa inyong community para you will serve an example. Na uy, may galing mga tao sa ano, mataraw naman sila. That is how we will campaign. That is why I tell you, kung nagkampanya kayo kay Duterte, grabe yung effort nyo, times 10 din yung effort ninyo kakaroon. Because there will be no other elections after this. Wala lang ng Pilipinas. Ngayon, lubog na kainin kung wala yung reform. And I believe only VP Sara, when she is president, can bring about these reforms. Kaya kontra naman kaya niyang corruption. So, klaro na ta? Yung marching maganda natin, Sara! Sara! Sara for president! Sara! Huwag nila yung mga badlay, hindi mo patanong Sara! So, kung kontra mo yung kaingot sa una, bigo ha, pero ayaw pa utang. Hindi ka naman bayaran. Dagang salamat sa mga taga Sikihor, Bohol, Dumaguete, Oriental, alam ko pa ng mga tagang tawi-tawi din sa mga ulo. Dagang salamat kayo sa inyong suporta ni Dagsara for President. Attorney Romuald Bonsupo, ang inyong lingkod.